mga bago natin pakita yung finished product mamaya na iginuhit kasi ni Ethan, si Mommy Liz. Mamaya papakita namin sa inyo yan. Dito muna tayo because the doctor is in. Great morning, Doc. Great morning, Abay Julie, at sa ating mga taga-panood sa araw na ito. Doc Louie, karaniwan, mga problema ng ating mga abay ay ito. Yung bang tipong lagi silang nagkakaroon ng, pasintabi, pero yung luga, o sabihin na natin ear infection, may ganon. Yan ba problema nyo rin, mga abay? Sapagkat may malaking kinalaman yung tatalakayin ni Doc today, cholesteatoma. Actually, yung topic natin, paki-explain nga yun, Doc. Opo, tama yan, Abby Julie. Tinatanong nyo kung kapag kunwari nagkakaroon ng palagian o madalas sa pagkakaroon ng infection sa tenga, ay delikado ba ito? Opo, delikado po ito at merong tsansa na magkaroon ng tinatawag na cholesteatoma. Para mo itong cholesteatoma ay parang accumulation ng mga skin artifacts dito sa loob ng ating middle ear. Okay? Parang sabihin na natin parang nana, sa loob ng ating tenga, doon sa likod ito na tinatawag na tympanic membrane. At ito po ay kaya niyang lumaki, at mag-cause ng mga problema or complications sa loob nito. Sabi nga, kapag ito po ay lumaki, ine-erode po nito yung ating mga bony structures, lalo na yung mga ossicles, ito yung mga structures na tumutulong para tayo po ay makarinig. Maliban dito, pwede itong i-erode yung pinakaitaas ng ating tenga. Actually, ito naman po yung pinaka-floor ng ating bungo, ng ating skull base, papunta po sa utak, sa ating utak. Ito po ay maaaring mag-cause later on ng mga komplikasyon, tulad ng mga nana sa ating utak. Kaya, kung tatanong niyo po kung pagkakaroon ng paulit-ulit na infection sa tenga, ay nako, totoo po yan. Maaari po ito magkaroon ng komplikasyon tulad ng cholesteatoma. Teka muna, may iba ang ginagawa nila, Doc, ay bubugahan namin yan ng usok sa loob para gumaling, para mailabas yung bakterya o ano pa man. Anong masasabi niyo sa ganun? Tama po yan. May mga gawi ang ating mga, lalo na yung ating mga nakakatanda, sa mga probinsya din, sa mga bayan, mga baryo. Ito po ay wala pong kasiguruhan na gagaling po ang ating pasyente at hindi po namin ito ina-advise kasi ang pagbubuga po ng mga usok na ito, kaya yung mga paglalagay ng kung ano-ano, na halamang yung gamot, minsan nga may mga dinurog pa na bawang o kung ano-ano, ito po ay lalo lang pong nagkukos ng inflamasyon at infeksyon ng ating tenga. Kaya sa maaari po, iwasan po ito at magpatingin na lamang po sa mga specialist ng doktor. Ayun, at ito nga, sabi nung nag-text sa atin mula sa San Pedro, Laguna, si Arnold ba ang pangalan nito? Sabi niya, nagkakaroon siya ng infection sa tenga, nagpa-doktor na siya, at nagpa-CT scan. Sabi nga, meron siya nitong kinatalakay natin cholesteatoma. Unti-unting sinisira ang mga buto. Totoo daw ba ito? Tama po yan. Tulad po nung ating nabanggit kanina, ang cholesteatoma po ay maaari pong sirain yung buto. Dalawang proseso po ang sinasabi kung bakit po nasisira or nauubos yung buto sa loob ng ating tenga. Dahil po sa pressure effect, dahil po sa paglaki nga nitong cyst na ito, nung nana, nape-pressure yung environment doon sa loob ng ating middle ear. Minsan naman, dahil daw po ito sa enzymatic release ng pinaka-cyst wall, nung cholesteatoma, ito po yung lumulusaw doon sa mga buto na nakapaligid dito sa ating cholesteatoma na tinatawag. Teka muna, pagka ganun, Doc, nababawasan yung yung pandinig? Tama po, dahil unti-unti nung sinisira yung structures ng ating tenga, syempre, naturalmente, nababawasan po yung kalidad ng ating pandinig ay pumapangit. Kaya, yun nga, isa to sa mga simptomas na nararamdaman ng ating pasyente. Sabi ng taga-Commonwealth, Quezon City, na si Sandra, yan daw bang cholesteatoma na yan ay may iba-ibang klase dahil yung anak niya, pinasuri niya, sabi ng doktor, meron daw congenital. Yan daw ba pwedeng yung ginagamot, pampatak lang daw na gamot, sabi niya? Okay, kapag congenital cholesteatoma po, ito po yung mga uri ng cholesteatoma na nandiyan nung ipinanganak ang ating mga bata, ito po ay dulot ng embryologic problems doon sa loob ng ating middle ear cavity.
maaari po maggamot ng mga medikasyon, no? Pero pinakamaganda po ay pasilip niyo po ito sa ating doktor kasi karamihan po sa mga congenital cholesteatoma ay inooperahan din po. Maliban po sa congenital cholesteatoma, meron po tayong tinatawag na acquired cholesteatoma na mas common. Ito nga po yung primary at saka secondary. Well, yung primary, dulot ito ng minsan pagkakaroon natin mga allergic problems sa ating sarili na nagkakaroon po ng tinatawag na negative pressure doon sa middle ear cavity. Kapag nagkakaroon ng problema yung eustachian tube, ito po yung butas, no? Doon sa ating lalamunan. Kapag po, di ba, kapag tayo ay lumulunok, ay parang may pumuputok-putok sa ating tenga, no? Naranasan yun. Doon dapat lumalabas yung hangin. Ngayon, kapag po ito ay may problema, nagkakaroon po ng pagkakaroon ng negative pressure at meron na nagkakaroon ng formation ng cholesteatoma dito sa loob. Maliban dito, yung secondary cholesteatoma formation, ito naman ay nakukuha kapag palagian po na nagkakaroon ng mga infeksyon sa tenga tulad ng mga otitis media, mga luga na yan, at o kaya mga post-surgical processes, no? Dahil dito, kapag na-damage yung tinatawag natin na tympanic membrane, meron daw inward evagination, no? Pumapasok daw itong skin na elements na to at nagpo-form sila ng tinatawag na cholesteatoma. Nabanggit natin yan kanina pa yung cholesteatoma na yan. Ano ba yung sintomas niya, Dok? Okay, ano ba yung sintomas ng cholesteatoma? Unang-una, nagkakaroon, actually, usually, minsan ito ay asymptomatic, no? Walang nararamdaman. Pero kapag ito po ay, syempre, lumaki na, mga sintomas po nito ay unang-una, pananakit ng tenga, otalgia, no? Minsan, meron din pong luga o yung likido na lumalabas, otorrhea. Meron din pong tinnitus, yung pag-ugong-ugong sa tenga at pagkahilo. Ito po mga ito po yung mga common na nakikita natin na sintomas na dinudulog ng ating mga pasyente. Ito na lang, one last na lang. Paano daw ba ginagamot yan, Dok? Paano ginagamot ang cholesteatoma? Well, sabi ko nga sa inyo, karamihan nito ay hindi basta-basta nagagamot ng mga over-the-counter medication o yung mga pinapatak, iniinom natin na gamot. Ito po ay karaniwan tinatanggal sa pamamagitan ng tinatawag na mastoidectomy. Nagkakaroon po ng operasyon, binubuksan po natin ang tenga, tinatanggal natin, in-evacuate natin itong mga cholesteatoma particles ito, at nililinis natin yung mastoid cavity. Dahil sa ganitong paraan ay maiwasan na yung mga komplikasyon na maaaring idulot nito. So, hindi na yan babalik? Usually, kapag well-aerated na yung tenga, at natanggal natin yung pinaka-cyst wall niya, usually hindi na yung babalik. Gano'ng katagal daw ang operasyon? Operasyon, medyo may katagalan po. Minsan, kapag talagang nakain niya na yung buto, mabilis lang, mga 1 oras or mga 2 oras. Pero kapag ito po ay nasa looban or maliit pa lamang, mas matagal kasi mas malaki po yung buto na tatanggalin natin. Ano pwedeng may advice natin sa ating mga kataong bahay tungkol dito, Doc? Okay, well, kapag kayo po ay nakaramdam ng mga problema sa inyong tenga, lahat na yun, most common yung pananakit niya or pagtutubig nito, ay huwag po kayo mag-atubili na sumangguni sa ating mga ENT head and neck surgeons para kayo po ay magabayan at mabigyan ng tamang paggagamot. Doc, thank you so much for your time. Anytime, Abay Julie. Meron ka pa bang gustong mabanggit sa ating mga kataong bahay? Wala naman na. Okay. Get well kay Lucio. Mga bay, magbabalik agad na taong bahay sapagkat ipakikita na natin ano na ba naging resulta sa pagguhit kay Manny Liz ni Ethan. Diyan lang kayo, babalik agad kami.